Twitter masyado. Kahapon ang dami. So, pagka-check ko, na-invest tuloy ako sa US elections. Tapos, parang nag-flashback tuloy yung yung 2020. 2020 ba yun? Oo, yung election dito, nag-flashback siya sa akin. So, parang, in anxiety ako kahapon, hindi ako makakilos. Award talaga, sis. Kasi chine-check ko siya constantly kung ano na yung results. Alam mo yun? Kamusta kayo ni Miss Jade? So, okay naman kami. And masaya ako naka-catch up ako with Miss Jade kasi di ba may show kami together nung Halloween. Tapos we get to catch up kung ano mga nangyayari, ganun, sa mga buhay namin. Nag-Cebu na kami. Gusto ko nga bumalik sa Cebu. Actually, marami akong plans for next year. So, abangan nyo na lang kung ano yung mga plans ko for next year. Sarah, punta ka naman sa mga show ko na susunod. Nasa cake ako ni Brigading. Nakaka-trigger pag nakatikim ako ng... Speaking of cordon bleu, kakagawa ko lang kahapon ng cordon bleu. Hindi pala kahapon, nung isang araw. Pero healthier version siya. Less cheese, less ham. Tapos, imbis na naka-roll, naka-ganun lang siya. Tapos, in-air fry ko. Hindi masarap, pero ganun talaga. Naka-diet ako. When po magka-comeback ang BBC? Maaabangan nyo kung kailan ang comeback ng BBC. Ayun lang naman andyan lang naman lagi yung BBC, guys. Ayan, si Brigading nandito, si Mama Briggs. Meron kaming show niya ni Mama Briggs. Alam nyo ba na matagal ko na talagang gustong-gusto na mag-show sa cake? As in, nung nalaman ko yung concept ng cake, like ano ba yung cake? So, nung nalaman ko na ayun yung concept ng cake, as in, like, gusto ko talaga. Kasi ang dami kong performances ang dami kong ideas sa utak ko na parang hindi siya magme-make sense for me pag pinerform ko lang out of nowhere. Alam mo yun? So, yung cake talaga yung parang pinaka-best platform para malabas yung mga ideas na yun. Bakery. Abangan nyo na lang. Pero yung BBC naman, lagi naman nandyan yung BBC sa mga puso nyo. Kahit hindi nyo kami, ino-overlook nyo kami as a group. Charot lang. Grabe, ang ganda ng eyes mo po. O, sa'yo na. Yes, Paolo. So, ano po talaga ang cake? Cake is not your usual drag show. Like, ang hirap niya i-explain by words yung cake ni Brigading. Explain nyo nga dyan sa baba. Disbanded, yes. Yung BBC kasi, guys, is nagdi-disband kami kung gusto lang namin. Kunyari, nag-disband kami. Ang last na namin sa US ay last na ulit kami, nag-reunite ulit kami nung sa Bar Zero na. Tapos after nun, disbanded na kami ulit. Ganun kami. Mag-international shows ka ba next year? Yes, mag-international shows ako next year. Abangan nyo na lang yung dates. Pero yeah, meron tayong international shows for next year. And marami tayong shows for next year na pasabog. So, abangan nyo na lang. Hello? Canada, please, ma. Para nag-military. Yeah, Canada, why not? Diba? Let's see kung mai-include yung Canada sa sa... Maano say mo sa nag-email kay Ver? Ano yung email kay Ver? Versex yan, di ba? Hindi naman ibang Ver. Ayoko basahin.
Good morning to you too. Ay, good morning, Izel. Hindi ako pala Twitter eh. Hindi ako Twitter person talaga. Sorry. Hindi ako chronically online sa Twitter. Hindi ko magigets yung maraming kung ano-anong references. Like, pag nagtitwitter ako, babasahin ko lang yung notif ko. Tapos magsiscroll lang ako ng konti, tapos ayoko na. Naiirita kasi ako sa Twitter. Open naman ako doon sa naiirita ako. Like, palagi ko siyang sinasabi. See you sa cake. Palagi ko sinasabi yon na hindi siya safe place for me, yung Twitter. And inaalagaan ko yung mental health ko now. Lalo na I'm in a good state, better place ngayon. Hindi na para sirain ko yung mental health ko sa Twitter. Sino friend mo sa season 3? Lahat naman sila friends ko. I mean, let's say acquaintances, like hindi ko talaga sila like super duper uber close lahat, pero lahat sila naka-work ko na and nakakausap ko, ganun. Actually, walang problema yung season 3 queens, mababait sila and masaya sila ka-work. Kumain ka na. Hindi pa. Naka-fasting kasi ako. Mamaya pa ako kakain ng mga alas 6 ng gabi or alas 5. Hintayin ko pa yung jowa ko umuwi. Galing sa camera ka talaga nakatutok. Depende. Ito yung sa camera, ito yung sa comments, ito yung sa mukha ko. Move on na tayo sa kinain mo ba talaga yung contact lens. Kailangan ko ba mag-public statement na oo, kinain ko? Move on na tayo dyan. Diyos ko, 2 taon na yun. Nagalit. Bakit may nag-I miss youhan sa comment? Live nyo ba to para mag-I miss yun? Bakla, pumapakit na naman yung umaga ko dahil sa inyo. Sana hindi na ako San shows mo na? Wala akong shows now. Meron akong upcoming shows na sa ano ko. Pero this week wala akong shows. More on naggagawa ako ng outline ng contents ko. Tapos yung pinaplano ka naming show is gumagawa ako ng deck. Kasi I'm in my producer era again. So, I'll be producing more shows starting next year. So, I'll be entering that. Kasi ang hirap na-realize ko yun na actually, ayun naman yung plan ko nung una na I wanna be my own boss. Ayun talaga yung yung goal. So, ayun. I'm gonna be my own boss. Kailan po ulit babalik ng EDSA Shangri-La? Hindi ko sure, be. Hanggang doon lang ba yung kaya mong puntahan sa EDSA Shangri-La? Hindi ka ba pwede may force field ba sa loob ng EDSA Shangri-La? At saka bakit mo tinatanong? Ang ganda na skin. Yes, in fairness, tapos umaayos na yung skin ko. Hindi siya perfect, pero gusto ko na yung skin ko ngayon. Salamat, Slate. And my jawline. I love my jawline. Thank you, Slate. Mega Mall din daw pwede. Skincare ko is pumupunta ako regularly sa Slate Medical Group. Tapos, ina-assess nila kung ano yung kailangan ng skin ko. Kung kailangan ko ba ng facial, kailangan ko ba ng ganito, ng ganyan. Ganon. So, I suggest pumunta kayo na Slate Medical Group, guys. Tapos, kasi pwede ka naman magpa-consult kung ano yung dapat sa skin mo and kung ano yung procedure or kung ano mang treatment yung dapat gawin sa face. And sila na bahala yun doon kasi mga experts sila doon. Yeah, magpa-slate kayo tapos sabihin nyo, in-invite ko kayo. Magbabayad pa rin kayo pero at least alam nila, 'di ba, na nagigets, nasa-spread ko yung word.
about them. Nag-workout ka ba ma or fasting lang? Pumayat ka. Thank you. Ano siya, nag-workout ako tsaka caloric deficit. Fasting na rin, may ganong vibe. Pero ayun, nagbibilang ako ng calories. May discount ba? Yes, merong discount. 2 pesos. Char. Guys, hindi mahal sa Slate. Reasonable yung price sa Slate. So, kung gusto niyo talaga, if you wanna take care of yourself, tapos meron naman kayong extra budget for that, suggest ko talaga yung Slate. Kasi 2 taon na ako sa Slate. 2 taon na nila inaalagaan yung. 2 years na akong inaalagaan nila yung skin ko. So, ayun. Happy birthday, Love's Precious. Paano ko babatiin yung Love's Precious? Like, anong pangalan mo, B? Influencer era. Feeling ko naman, influencer naman ako. Parang kinakount ko naman yung sarili ko as an influencer. Alam mo yun. Huy, Ari, hello. Makahuy ka naman, B. So, ayun. Actually, marami akong gagawin today. Meron akong 3 shinare, no? Meron akong 3 outline na kailangan ipasa sa, yung mga brand collab. So, meron akong 3. Deadline niya bukas. So, kailangan ko magpasa ng content outline. Tsaka, kadalasan kasi talaga ng mga tao, iniisip pag sa drag queen, like, nag-show lang kami, tas uuwi na. Hindi siya ganun. Like, meron kaming ginagawa bukod doon. Like, creative, nandun talaga siya sa entertainment side. Pero meron siyang parang corporate side ng pagiging drag queen. Yung parang kakausap kayo ng clients, meeting with clients, tapos may ipapapasang outline, may ipapapasang deck, ganun. Parang naiintindihan nyo. Na, tapos lagi nilang inaano, parang, ayun, hindi lang basta nagsho-show yung mga drag queens, like, meron kaming corporate side. Client servicing, yeah. Merong ganong side. Which is, masaya siya for a change. At least, diba, nasa bahay ka lang, tapos pwede ka matulog kung gusto mo, diba? Pwede mamaya mo na gawin. Pero, ipasa mo sa deadline, diba? Pero ang ayoko sa lahat yung, ayoko. Wag pala. Kalive pala ako, sorry. Baka mag-overshare ako. Ano next mong i-review, ma? Abangan nyo na lang, pati sa TikTok ko, and here sa Instagram. Hindi ko na nagawa yung reaction ko sa season 3 kasi medyo na busy ako. Pero lalabas yon, promise, ha? Tapos i-like nyo na lang pag lumabas na. Sa emails, meron akong manager, so hindi ko ganun ka-problema yung emails. Para siyang deliverables. Ayun yung mga pinoproblema. Hindi man problema, ayun yung mga ginagawa ko. Algebra po ang next info. Ano pa iba mong pinagkakaabalahan? Akala ko pinaglalaban aside from drag. Ngayon, ang pinagkakaabalahan ko, talaga, self-care. Ayun, self-care. Parang hindi naman ako obsessed doon. Parang gusto ko lang i-improve lagi yung sarili ko. Out of drag. Parang ano bang pwedeng i-improve? Ganon. Naubos na yung mga merch ko eh. Parang may natirang 2 tote. Pero akin na lang yun. Wala akong social media manager. I'm my own social media manager. Noong nakaraan, meron akong April, May, meron akong social media manager. Pero hindi ko kasi kaya mag-social media that time kasi
meron akong mental health problems nung time na yun. So parang hindi ko kayang makihalubilo. Pero umokay naman na ako. So, ayun. Ako na ulit nagmamanage. Oo, ako na. Pero nung meron akong social media manager, ako pa rin yung nagre-reply. Pero like, meron lang taga-post, ganun, taga-gawa ng caption. Binuking yung sarili. Taga-reply sa comment, ganun. Pero sa mga message, ako pa rin yun. Tsaka nababasa ko pa rin. Taga-story. Kasi nung time na yun, kaya ako muhat. Kasi ayoko mag-social media nung time na yun. Like, ewan ko. Yung podcast naging kwento. Pwede sandali lang. Ano to, sabay-sabay? Kaya ko ba yung sabay-sabay lahat? Ang daming ginagawa. At your age right now, ano yung life lesson na natutunan mo na pwede mo i-share sa younger generation? Ano ko, Miss Universe? I say minsan wag tayo ako as a person, minsan hindi ko binibigay yung energy ko sa mga hindi naman importanteng bagay. Number one, yung Twitter, parang ganun. Parang minsan kailangan wala kayong pake. Kasi dapat nire-refocus nyo yung energy nyo sa goals. Or sa plans nyo. Hindi sa mga ibang issue na hindi ka naman dapat kasama. Favorite form of self-care? Ngayon, nag-start ako mag-meditate and mag-morning walks. Naglalakad ako every morning. Parang a month ago. So, ayun, naglalakad lang ako, tapos music, tapos meditation, ganun. Parang nakatulong siya sa mental health ko. And, clarity rin, mental clarity. Yeah, I don't give a fuck dapat yung motto. Hi, Queen Victoria. Kamusta ka na? Oo, dapat ganun. Kasi, marami talagang nangyayari sa paligid. So, kailangan mo ng focus on yourself. Pero, maging aware din naman sa paligid. Maano pong advice mo sa mga taong nababurnout na magbakasyon ka? Ayun. Pero, mahirap kasi hindi naman lahat afford magbakasyon. 'Di ba? Sa time or sa money or sa responsibilities. Pero kung kaya, take a time, mag-time off ka. 'Di ba? Ilang beses na ako nagganyan, yung bigla ang pumunta ng probinsya, bigla ang pumunta ng Visayas, ganun. Wala lang, parang okay, ayoko na. Ayoko muna. Okay, bye. Hindi ako nag-phone masyado noon. No time na yun. So, ayun. Try mo lang, mini vacation. Ganun. Minsan lang natin matino. Oy, matino ako kausap, bakla. Naging misconception lang yun sa akin. Kasi nga, most of the time naman talaga, wala lang, gusto ko mag-joke. Bucket list na country or bagay na gustong i-try? Ang bucket list ko na country is US eh. So, okay na ako doon. Na-disappoint nga ako eh. Pero okay lang. Tapos siguro kung meron pa, parang gusto ko mag-France. Ayun. Laruan sa stage, pero grabe word of wisdom. Thank you Victoria, Queen Victoria. Ayun nga, parang ayun kasi yung gusto kong image sa stage na parang happy lang, masaya lang. Pero hindi naman ako tanga, no. Ang tagal ko na ang tagal ko na nagdadrag, ang tagal ko nang ginagawa to. Para hindi alam para walang mga napulot. Ang dami ko na napulot na mga aral sa buhay ko sa pagdadrag. Mas
Mas ano ako, mas city ako. Ayoko masyado ng nature. Brotom. Ano yung brotom? What's that? Hindi ko ganun ka-fantasy yung Japan. Gusto ko yung parang shopping capital, yung mga ganon. So speaking of shopping capital, mag-Hong Kong ako. Share ko lang. Tapos ayun din yung mantra ko, like, if deserve mong gumastos, sorry sa mga ano, so, kasi 'di ba ayaw yun ng mga ano, mga financially mature ng mga tao. Pag kaya this feeling mo deserve mo gumastos, gumastos ka. Hindi pala kita pwedeng dalhin sa bundok. Ayoko sa bundok masyado. Like, gusto ko yung may mga mall, gusto ko sa parks, yung mga ganong vibe. Party. Wag mo naman ubusin, pero mag-shopping ka pa minsan. Kasi ganun ginagawa ko yung parang, hindi naman every week, yung mga parang every other month mag-splurge ka. Every week, kumain ka sa labas once a week, yung mga ganong vibes. Nakaka-heal yun ng yun. Nakakabigay ng peace of mind. Actually, lucky ako kasi ayoko naman maging disconnected kasi hindi naman tayo lahat is independent living. Yung iba sa atin is breadwinner. And mahirap, hindi ko na-experience maging breadwinner. Pero marami akong kilalang breadwinner and alam ko talaga na mahirap yun. Kasi parang binabalance mo yung budget mo on yourself tapos for your family. So, wag nyo gawin yung payo ko if Saan ka mostly nagsasplurge? Sa damit? Sa damit. Sa mga... Oy, salamat pala. Sa damit, sa pabango. Salamat pala kasi, guys, nabasag yung pabango ko. Nakakabili ko pa lang. Putang ina. Ay, sorry. Kakabili ko pa lang. Tapos, naiyak talaga ako ng malala. Pero binilan ulit ako. May bumili na ito ulit. Salamat sa iyo, Lizelle. Ni name drop. May inner child ka ba na hinihil? Ewan ko kung inner child ko siya. Ewan ko, yeah. Oo, kasi nung mga bata rin naman ako, hindi naman kami mayaman eh. Hindi naman kami mayaman nung bata ako. Alam mo yun, minsan nabibili yung mga gusto, pero hindi palagi. Ganun ako nung bata ako. So ngayon, parang nahihilo yung inner child ko siguro pag nabibili ko lang. Yung mga, kunyari, gusto kong bilhin to, okay, kaya ko. Yung ganun. Siguro ayun, nahihilo yung ano ko. Or may gusto akong puntahan na mga gusto kong puntahan dati pero hindi ko alam kung paano ko mapupuntahan yun. Tapos ngayon parang, okay, ganun lang pala. Yung ganun. Siguro doon nahihil yung inner child ko. Ayun nga, mahirap maging breadwinner. Ikaw talaga bias ko nung season 2. Thank you po. Yung picture namin sa'yo, binura ko na. What's your biggest regret in life? Palalim naman yung mo, bakala. Pag yung Hong Kong mo this week, last week na November, muntikan na, first week of December. Hi, sister! Mas fresh ka, Mari. Si Mama. Alam mo, miss na kita, ate. Gusto kita puntahan dyan. Instax ba yon? Sorry. Oo, nandito pa rin sa akin. Yung pictures mo.
Kaya nga gusto ko po, balik ako dyan, Maria. Tapos banding tayo dyan, ate. Nung last kasi hindi ako makabanding nun eh. Ang hirap ko makabanding nung first na US ko. Kasi nga, wala ako sa ano, nagulat lang ako, hindi ko in-expect yung mga bagay nung nag-US ako. Pero this time, sa next. And unfortunately guys, hindi pala ako magda-DragCon UK for this for this year. Kasi may iba akong priorities. O sige. Speaking of J Queen bonding, nakabanding ko si Jonah kagabi ha. Nasa Levi's kasi kami kagabi. And masarap ka-banding si J Queen. Ako din, haha. Yeah. Sayang, kasi paborito ko pa naman yung UK. Ewan ko, nag-enjoy talaga ako sa London. Pero, ayun nga, for this year, next year, unfortunately, hindi ako makakapunta. Hi, Ardell. Happy birthday, my name is Paige. So, ayun lang naman yung morning chismis ko to all of y'all. So, magpapaalam ako na maayos sa live na to. Tapos, alagaan niyo yung yung physical, mental health, pati yung spiritual health nyo na rin, di ba? Para glowing inside out, ganon. Tapos, last na pala guys, meron akong announcement.